Ang pinakadako nga anomalya nga kinawatay sa Pilipinas kini yung flood control scandal. Mao ni pinakadako. Nya unsa may mahitabo ani mga kaigalaan? Ang kang Cayetano Black mahigala ang target sa investigation kinsa ti mga sad-an. Pero ang talawa kini prangka-prangka lang pag-istorya, real talk lang. Ang kang Gatchalian Black mahigala ang gitarget ang mga Marines. Ang pangutana, unsa may madangatan, unsa may direksyon sa Blue Ribbon Committee hearing may labot sa flood control. Ang 1987 Constitution during Cory, no na nga gitawag mahilag Freedom Constitution. Nganong Freedom Constitution man kay gikan man ta sa way kagawasan panahon sa Marcos Sr. Pag 1987, namugna kining 1987 Constitution nga until now mo'y atong gigamit. Gituyo na pagbutang sa Legislative Department nga masiguro nga dili basta-basta mahigala nga mahimong mudikta na sad ang presidente. Kinahanglan nga makabarog ang Senate nga dili sa rubber stamp. Kay kung imong paundayunan kanang miingon, ako mapriso na wanay labot sa ihap day, ug iyang ipapriso tanan. Kay gamahanan ba ang presidente? Kay lisod man kayo muna nga akong ingon kining Abilino doctrine mahigla delikado ning mo ilang gamiton. Karon gigamit-gamit pa lang ni sa quorum og ingon man sa pag-elect og officers. Kadugay na gamito ni sa impeachment ni Sara nga mugamay na ipampriso ng uban, so ang 2/3 mugamay na di na 16 ang 2/3. Matalinong talakayan, diretsahan, Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Dire-diretsong komentaryo, Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Okay, mga kaigalaan, arita balik sa mga hisgutanan, balik sa mga issues, mga suking tigpaminaw. Ang grupo ni Win Gatchalian sa Senado, mao naman mahigalay namirma sa mga orders para sa impeachment. In fact, doon na impeachment mahigala nga pre-trial karong June 18 indikin. June 18 unya dili na siya ipakita sa publiko. Dili ipakita sa publiko. So sila na may nagbuot anak mahigala ang grupo ni Win Gatchalian. Ang ato manggod mga kaigalan nga ang transparency. Mo atong gusto mahigala unta, no? Pero karon ang ilang grupo miingon wala lang, sila lang dito mo'y magpahigayon sa pre-trial. I hope nga sa full-blown trial magkuan gyud ta. Makakita gyud ang publiko para maklaro to ba. Total kung sad-an si Sara Duterte may bawan sa mga taong sad-an gyud ni. Pero kung waysa, makahibaw po mga tao nga waysa. Eh karon unang-unahon na karon daan may galaingon nga dili na to pakita sa publiko. Wa na from the very start magsugod na kaduda ang mga tao day. No, mas may ganang natay transparency lang yun. Unya karon mga sukit tigpaminaw dunay sibaw ron ang mga huhungihong nga naningkamot gyud og bira ang grupo ni Win Gatchalian og usa ka senador. Bisan unsaon nga pamaagi nga mabira nila, sa ako nang gingon, ako nang gisuwat sa kong kolom at tumilabay nga Biyernes sa pamantalaang The Freeman. Kato kini prangka gini nga pagkaistorya. Sa pagkakaroon nga wa pay 13 ka mga senador sila si Win Gatchalian, sa pagkakaroon ang dunay bugat mga higala. Kung timbangan panikin sa may mas pabor mga kagalaan sa balaod ron, si Cayetano ba mo i-leader gyud sa Senado or si Win Gatchalian, ang tubag si Cayetano gyud. Sa pagkakaroon, mabitana nga si Win Gatchalian ilagyan ang giangkon nga Senate President pro tempore ra gyud. Unsa man ang pro tempore? Mura ba sa Vice President ba? President, Vice President. Pero kanang Senate magod, ang ilang second in command ginganlan nag Senate President pro tempore. Kutob la diha. So ang dunay dako mga higala og katungod base sa balaod kala si Alan Peter Cayetano. But sa bisan unsang pamaagi, ila ba kang hulgaon, ila ba kang hatagag malita or unsay pamaagi nila, ayuhon ba na pagda or guyuro nila sa goltion or unsa ba, nya mada ang usa, o kisa ilang mada mga kaigalaan, murag ilang huhungihong day, murag Joel Villanueva mo ilang birahon, nya matrisi na sila, niyan ang panahon na mo ingon sa ko. Kini way kon ha klaro-klaro na gyud ni kay para maklaro na to ang balaod ba. Mingon sa ko naa na nila ang liderato sa Senado. Kung moabot ng panahon na. Kung moral or immoral ba ang ilang pagguyod, that's another story. Ang mga tao nga nagtan-aw may gala, ang mga tao nga naminaw na tulon kamoy hukom og nasakto pa ba na o di na. But once makakuha sila usa, 30 na sila, mao na nay mata sa legal. Kaya ito mga na ni may tan-aw to ang legal discussion ba.
O mayutag punto legal, si Win Gatchalian na ni anang panahon na maoy legitimate Senate President. But as of now, mahigala, dili pagyod si Win Gatchalian. Kanang ila mahigala, why mag-arang nila, kay mo lagi nagiingon, sila may gamhanan, back up may Malacanang, ang lower house may gala, sila may giila, pero mo lagi nagiingon, di mo na conclusion may gala kay mo may giila, kung nagkonsabo na tanan, niya kanuhay nga, mo ilhon, lahi ng balaod yun, mga sukit di paminaw. So, kini mo giingon, niya unsa man, dili ka mahimong rubber stamp Senate na sa Malacanang kumaahon. Mo na yung Peter Cayetano, kanang ilang grupo, Malacanang Senate. Pero kining kang Cayetano, mo ni People Senate. Kay mo mangi-back up sa Constitution. Bugat mangining kang Alan Peter because under the Constitution, under Article 6, Section 16, Paragraph 1, Senate Rule 2, Section 2, klaro man gina, nga of all its members, mo na nga sila si Alan Peter Cayetano ni subay gid sila balaod. In fact, wala mga higala mo declare sila nga dunay vacancy sa Senate until such time nga siguro nila makakuha sa 13 ka boto. Mo nang haguan gyud ang bato mahigalag anha nagkapandol-pandol sa bato mahigala aron lang makuha ang 13. Inana ka kuan ha ang counting matag ulo anang usa ka senador. Nya sa ilang kabahin naningkamot sila birang matrisi wa man gyud makabilag 13. 12 lang yun. Ingon sila nga, mo na ni, 12, mo na ni. So, nausab na, mahigalagi, usab na. Mo na nga, worth discussing yun, ang Avellino case, gumikan mahigala kay, kadelikado dahil mo usab-usab ng formula ining kalakiha indekin. Delikado kay ang denominator ba? 24 ang denominator. Nga, of all its members, 24 man ka members, ang Senate. Ilan ang giusab nga 22 na ang denominator kay ang usa mahigalas bato nagtago-tago man niya jinggoy na priso man. O kana nga klase sa arguments mo imong tubayan kadelikado no mawagtang ang spirit of the Constitution paghimo sa Constitution nga kinahanglan sang makawithstand siya from a dictator president. Kay naaman tay kaagi panahon ni Marcos, di man ka panahon ni Marcos one man show to mahigala. Siya rin maghimo, tanan siya may presidente, executive department, siya may HOD, sa legislative department, iya tanan. Muna nga adtong panahon na, dissolve ang Congress, asam kami ngita na. So siya rin magmugna ito mga presidential decrees, mo na, panahon Marcos. So aron nga masiguro nga, di na ta mausab pa, o ka-experience mahigala ni adtong diktador. Gibutangan gyud ang 1987 Constitution, bago ni nga Constitution lahi ni nato 1935 Constitution. Ang 1987 Constitution during Cory no na nga gitawag mahilag Freedom Constitution. Nganong Freedom Constitution man kay gikan man ta sa way kagawasan panahon sa Marcos Sr. So pag abot mga higalang Cory, dunay pag-usab sa 1986 man tong EDSA. Pag 1987 namugna kining 1987 Constitution nga until now mo'y atong gigamit. Gituyo na pagbutang sa Legislative Department nga masiguro nga dili basta-basta mahigala nga mahimong mudikta na sad ang presidente. Kinahanglan nga makabarog ang Senate nga dili sa rubber stamp. Straight to the point. Manang giklaro na of all its members. Kay kung imong paundayunan kanang miingon ako mapriso na wanay labot sa ihap day ug iyang ipapriso tanan. Kay gamahanan ba ang presidente? Ha? Kung iya mahigala ka dili mo sunod ako ipapriso niya tos buying Remulla dito sa ombudsman. With due respect sa ombudsman, ha ako dako kay kog pagtahod na ng ombudsman mahigala. Kanang ilang mga tao diha ang naglihok sa ombudsman. Pero karon gidumala mo ko ni Buying. Si Buying Remulla kay bawo ba itang politiko ba yagid. Kay bawo ba mo patterns pagkakaron. Tanaw ko ng pattern. Og ari ka mahigala sa grupong Win Gatchalian way kaso. Una si Escudero mahigala tuwa na. Ha? Way kaso. Og tuwa ka spikas kaso ka. Kaya ba ba itas pattern, dili ba bugo ang mga tao, nakasabot ba ya? So kung ang presidente mahigala, abusive siya, daw nasama na, nabalik ang dictatorship. O dili ni mo ipon ang 24 ka senators. Manang gituyo na niya mahigala of all its members. Doon na pa ilain mga provisions na nga ang gibutang of all its members. Even gani, pag-remove mga higalag senador, dahil ka na mag-expel ka senador, doon na yung mga expulsion nga pahigayon. Dili pwede nga, inyong palagputon ang usa ka senador nga inyong kauban, disciplinary action kundi 2/3 of all its members. Kay laliman ka mahigalag imong inon nga
kinsay present mo ray imong ipon 2/3 sa present. Og imong ipampriso na tanan, nya ikaw may gamhanan ka presidente ka. Madiktahan nimo ng tanan dinha mahigalang ombudsman day DOJ. Di unsa may mahitabo sa Senado. Way kusog ang Senate mahigalang di sa kabarog og iyang kaugalingon. Nahimong way nada ang 1987 Constitution. I hope ha, di ta magklaro-klaro lang ning ato mga kagalaan ba. Ha? Ni sud tag intellectual discussion lang, tinarong ba lang ang discussion ba? Munay tuyo sa Constitution nga aron nga maka-stand ang Senate independently from the executive department. Mao nay katuyuan. So, kay lisod man kayo, muna nga akong ngayon, kining Abilino Doctrine, mahigla, delikado na mo ilang gamiton. Karon gigamit-gamit pa lang ni sa quorum o ingon man sa pag-elect og officers. Kadugay na gamito ni sa impeachment ni Sara nga, mugamay na, ipampriso ng uban. So, ang 2/3, mugamay na, di na 16 ang 2/3. Bantayanan ang pattern ini. Bantayanan ang pattern. Ha? Mo ni klaro-klaro ang pagkaistorya. Na kini mahigalang gibasihan ang Abilino case, mo ni gibasihan ni Win Gatchalian sa ako nagingon dili siya makalupig sa basis ni Alan Peter Cayetano og imong itandi na og sa baraha pa ni ba sa piyat-piyat pa ni day o bisag sa chikitsa or pagdigahay na karon tutyo kanang basis mahigala ni Win Gatchalian tutyo sa pagkakaroon ha. But once makabila na sa usa, ako sa miingon ko nga kana, dili na natutyo in the eyes of law. In the eyes of the legalidad mga sukit tig paminaw. Kay kining Abilino case mangod, ako nang gisuwat sa kong kolom sa pamantalaang The Freeman nitong Biyernes. Kanang Abilino case, ang Supreme Court miingon lack of jurisdiction sila. Wa maglabot ang Supreme Court tungod kay gi-consider sa Supreme Court nga usa kana ka political question, considering nga co-equal branch of government mahigala ang legislative department. So, mingon Supreme Court, wa mi jurisdiction ana. Pero mihatag og opinion ang Supreme Court obiter dictum nga pananglitan. Klaro man na, di man na mahigala. Ako na gisuwat sa akong kolom ka atong Biyernes. Ang decision Supreme Court mahigala giingon no, suppose, diya sa atong basahon ang iyang giingon mahigala. Nay paragraph dito. Supposing that the court has jurisdiction, there is unanimity in the view that the session under Senator Arans, actually kining gud akong i-discuss ang facts ani mahigala. Pagsugod gud ini mga kagalaan kining Abilino case, lahi kay ni sa nahitabo atong nila ni Win Gatchalian. Muna akong giingon, sa Peter Cayetano ilang yung gipaabot sa bato nga mo abot, usa sila mahigala nag-elect kay ang kuro manggod mahigalang hisgutanan nimo og routine business lang, ordinary business sa Senate, lahi ang kurom nga hisgutanan kung eleksyon. Naman na mahigala sa Senate rules under Article 15, Section 44 sa Senate rules in relation sa Article 2, Section 2 sa Senate rules nga of all its members yung gibutang mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Ang nahitabo magod ato mahigalang 1949, karaan maning kasuha ang nag-govern adto mahigala mo itong 1935 Constitution. Niadtong panahon na mga kagalaan, absent si Senador Tomas Confessor kay didto sa Amerika. Unya si Senator Vicente Soto, ikon sa maning Tito Soto dahil Vicente Soto, iyang lolo ni, na-confine sa hospital. So sa 24 senators, ang available mahigala 22 senators ra. Kaya ang usa, si Senador Confessor dito sa Amerika, si Senador Soto, ambot sa bakahinungdan na hospital man, so dito siya sa hospital. So 22 na ka senador ang dito nito nga. Kini man gud si Senador Lorenzo Tanyada. Familiar niyo mga nga no, kuan mo gani ako nagbasa man ako sa libro ani mga higalabat kanang Senator Tanyada, Senator Cuenco kanang mga ngana sa una day ba. Kana Senator Tanyada usa na sa mga maayosan mo tagik og mga privilege speeches sa Senate. Ni ana mga higalang session nila kung atong subayon gyud katong tagsa gyud mahigala. Ni anang February 18, 1949, February 18 pa to. Ni pasidaan na si Lorenzo Tanyada nga mo deliver siya og privilege speech
sa sunod nga sesyon. Ang ilang sunod nga sesyon kay February 21 man, 1949. So iyan ang gipaunahan dahil mula nag-plugging na sa daan. Nagbutang sa teaser daan nga atang niya sa sunod sesyon kay doon ako'y akong ipabuto. Mohimo kog privilege speech nya mo himo kog mga charges batok sa atong Senate President. Mao to mahigala nga nakatang sila nga nagsunod sesyon atangan tani kay doon na mga higalay privilege speech si Senator Lorenzo Tanyada. So pag abot anang adlaw na mahigala nga February 21, 1949 nga mauna gid ang ilang sesyon. Alas 10 pas buntag ang 22 ka senador diha na daan sa session hall sa Senate. Wala si Senator Confessor dito sa Amerika, wa pod si Senator Vicente Soto kay na hospital. So ang 22 ka mga senador diha na daan sa session hall alas 10 pa lang sa buntag. Nya si Senator Jose Abilino nga mo ilang president, Senate President at the time, naghibaw man nga siya may tirahon. Sumoto nga diya sa siyang opisina ng alas 10 pa lang sa buntag, nalangan-langan ang ilang session, hantod alas 11:30 mo pag-adto na ni Senador Jose Abilino sa hawanan sa Senado. Pag-adto niya iya sang gibasa daan ang resolution nga gi-file ni Senator Tanyada didto sa ilang sekretary. Pagbasa niya, mo ni muna, iyang gipatawag ang niya mga kauban ng mga senador, nagsabot pa kato sila, ug unya, sugod ang sesyon mga hapit na alas 12 sa udto nagkasugod ang sesyon. Pagsugod sa sesyon karon, niingon mahigala ang kauban ni Tanyada, kauban ni Jose Abilino, katong Senate President nga, kinini ang lahi mang ilang pamaagi, ilang man mahigala, kaya na faction man sa today, ang kang Senate President Abilino o kang Cuenco. So, duha to ka faction. Ang side ni Cuenco, kay naghinam-hinam na sila nga ilan nang ipadangat ang speech ni Tanyada, may move na dayon nga i-dispense ang reading, i-dispense ang roll call. Malangan ta ng roll call, dito na ta. Wa mo sugot, ni-object mahigala ang grupo ni Abilino. Nga ibabasa, mag-roll call kita. Nga gis, second demotion na yun. So, na-roll call yun. Pag humag-roll call, kaya gusto na nagbaga naman gito si Tanyada nga gusto na mo deliver siyang speech. Mi motion na pod ang ilang kampo ni Cuenco nga di na ipabasa ang minutes, wala nga na tanang basa-basa batas minutes. Sus, object man sila. Gubot actually na nagkaguliyang tong panahon na day. Nga nagsininggita ito dito sa Sud Mahigala sa Senado, kanang sininggita lang Kiko Pangilinan o ni Robin Padilla ron. Mao din nahitabo po sa una. Pero kadtong ila tungod to sa nagkainitay dito sa Senate, ang kining ilang Kiko Pangilinan o kining kang Robin Padilla murag sagol personalan man kay tungod sa ilang kaagi ni Sharon. Sagol showbiz ni kay. So adtong panahon na mahigalagi bang ang gavel ni Abilino og ni walk out sila. Ang ni walk out actually di man sa record sa Abilino case. Actually, ni walk out hindi dili sila tanan ang katong sakop na Abilino pag primero. No, naklaro man eh. Kaya na may mga questions, hypothetical man ang question Supreme Court God. So, ni walk out sila sa Abilino, o uban na niya makauban, kisa may nanguyog. Walo naman silang ni walk out. So, kung doon ay 22 ka mga senators, kurom pagyapon ang Abilin, kay 14 pa man day. Kay doon ay 12 kabok nga sakop si, ang faction nila ni Cuenco, plus ang duha kay si Senate Pro Tempore Arans, wa man mo uban, pagsugod. Pag-hook out. So, manang giingon, no? Pag-hook out nila may gala diya. Yaman sa record, may kigilaan sa Senado. Para maklaro ganito ba? Ha? Suddenly, the petitioner banged the gavel and abandoning the chair, hurriedly walked out of the session hall, followed by Senator David. So, kinsa ni follow pag-hook out si Senator David, Senator Tiruna, Senator Francisco, Senator Torres, Senator Magaluna, and Senator Clarin. So, plus ni Abilino, walo sila ni walk out. So, kisa may pila may nahabilin, 12 ang mga sakop ni Cuenco, plus ang duha, 14 pa sila. Nga tuwa dito. So, kanang 14, og imong ipon ang denominator 24, kulong gyapon. So, muna nga ang Supreme Court, mahigala ingon sa Supreme Court, di may maglabot anak kay kinini ang kuan magud na co-equal branch of government ya political question. Pero, ang decision Supreme Court, ningon, no?
obiter dictum ang gihimo sa Supreme Court. Wa siya mo labot ni obiter dictum siya. Supposing that the court has jurisdiction. Kay lack of jurisdiction man, supposing kung pananglitan doon na jurisdiction ang korte. There is unanimity in the view that the session under Senator Arans was a continuation of the morning session and that a minority, continuity ito sa morning session kaya hapit na alas 12 na kasugod ang session. So, pananglitan kung doon ay jurisdiction ang Supreme Court, unsa man unanimous sila nga, continuation to. So, doon ay quorum. Continuation man. Pero ikaduhang pangutana, mga kaigalaan, pananglitan, giingin na daw, if the rump session was not a continuation of the morning session, kung panalitan dili sa continuation sa morning session, kay permirong opinion Supreme Court, kadto usa ka continuation, nakasugod naman pagbuntag pa, before 12 o'clock, nakasugod naman. So, continuation na to, doon ay quorum. Ikaduha mahigala, ingon Supreme Court, if the rump session was not a continuation in the morning session, was it validly constituted? Ang tubag, matod pa din mahigala, dialaw, kung dili siya continuation, ibutan talang dili continuation, validly constituted ba? In other words, was there the majority required by the Constitution for the transaction of the business of the Senate? Justice Peras, Feria, Pablo, and Bingson say there was. Firstly, because the minutes say so. Secondly, because at the beginning of such session, there were at least 14 senators. Kaya ning gawas sa record mahigala diri ang ni walk out 8 including ni Cuenco. So doon na pay 14 nabilin. Unya ilang gi sa fact sa case mahigala ilang gi ingnan si Senate President pro tempore Arans nga nawa naman ang Senate President, ikaw as Senate President pro tempore, ikaw ay puli. Di pa puli sa Arans. Diya man rin mahigala sa record nga diin kinunao Senator Kabili stood up and asked that it be made of record that it was so made that the deliberate abandonment of the chair by the petitioner made it incumbent upon Senate President pro tempore Arans and the remaining members of the Senate to continue the session in order not to paralyze the functions of the Senate. So ang iyang Senate President pro tempore nagpabilin man. So 14 gapon sila. So doon ay mga opinion ang mga justices nga kadto continuation sa morning nga session, ikaduha. Kung dili to continuation, kurom gyapon kay 14 pa may nabilin. Pero doon na pagilain nilang obiter dictum nga kung panalitan ang napo mihawa na 12 na ginahabilin. Unsa may mahitabo? Ingon Supreme Court ang kwintada nato ana. Wa man si Senator Tomas Confessor kay tuwa man sa Amerika. Beyond sa coercive power sa Senate, busa ang ilang denominator ng gigamit ay 23 raday. Nga naman, kay senador mahigala to man sa US, dili man sa within the jurisdiction of the Philippines, but si Senator Soto nga naa sa hospital, bisag wa dili present pero naa sa hospital, appeals kwenta. So ang ilang denominator ng gigamit is 23. So karon pila may majority is 23. Gi-elect si Cuenco, 12. Ang majority day. Ingon Supreme Court 12. Muna say nabutang exception mga sukit di paminaw. Sumuna ang ining kaso ni Abilino, dakog role si Senator Bato de la Rosa. Muna ang kadtong mga DDS, ila mahiparan nila dako slag pasalamat ni Bato. Kay si Bato man mo inakahinungdan nga nailog ang leadership sa Senate kung dinaganay pag May 11. Ikaduha, si Bato pod nga wa pa madakpi, mao po ni hinungdan nga ang kwintada ron is 24 gihapon. Kay dadakpan pa ni si Bato niya gipadani sa dahig. Mahimo mangingon wa naman sa jurisdiction sa kuan Pilipinas. So nga to ni ron nga denominator 23 na lang. Pero ang dito sa hospital si Soto appears denominator. Muna karon bisan pa mga higala og naa sa prisuan kanas Jinggoy. Apil na sa denominator na hitabo na mahigala atong Halusos case. Si Congressman Halusos ba day? Napriso man to, kaya doon naman to yung kaso. But pag ihap mahigala sa as denominator sa lower house, apil to sa Halusos. So kini karon bisag si Jinggoy tuwas prisuhan, apil siya. Mo na nga pag session, apil nga gitawag angan ni Jinggoy Estrada og ni Bato. Bantay mo, bantayan ninyo tong
session ako itong i-play na diri. Pag roll call, apil na nga naman, wa man sila ma-remove pa, isip senators. Wa man sila matangtang, isip senador, apil pa sa ihap. Bisan si Lacson, pag sibat ni Lacson, apil pa sa ihap na. So ato din gidiscuss mga kagalaan, kay basig ipapreso tanan nila ng mga dili mo uyon niya, mag-ihap na taan nga to sa impeachment ni Sara, ang 2/3 ni gamay. Wa gana. Kay may nga man, wa naman ang uban. Kay buingor ba kag 2/3 og 24 atong ipon, ang 2/3 sa 24 is 16. Kinahanglan sa 16 senators. Ato magkamo ihap gyud sa of all its members. Pero ilang sundon mahigalang himos lagi lang kagaling formula nga kana lagi yung president mo inaa. Timan inga o panalitan og ilang ipon na 22 na lang ipapreso ng uban og 22 senators o pila may 2/3 mga 40 na lang kapin. Og moingon ka mahigalag 20 senators pila 2/3 de 13 kapin. Og moingon kag 18 senators ipapreso ng dili mo kuan kang gahig mga ipapreso. So 18 na lang tatong ipon ka senators pila may 2/3 de 12. Konbikto Sara. Mo ni bantayanan mahigala nga kining kason Abilino. Ang giihap ini mga kaigalaan at that time, because at that time mga higala 1935 Constitution man ing na dito nga of all its members. Mo ni kalainan ron sa 1987 kay specify man. So ang Supreme Court at that time ingon sa okay kay di talang to kwintahon si Tomas Confessor kay wa naman sa Pilipinas, tuwa man sa Amerika. At that time do na may giadto sa Amerika. So wa siya ma-appeal sa kwintada. Pero ang kalainan karon nga konstitusyon kay gikuan gyud gi-specify gyud. Tan-aw nimo section 6 sa Constitution 1935 wa gyud giingon nga of all its members. Pero tan-aw nimo ang konstitusyon karon, ang bag-o giingon gyud of all its members. Ngano man dunay gibangil diha may gala. Gituyo na aron nga ang Senado maka-withstand siya mga kaigalaan o di na mausab pa ang atong eksperyensya sa usa ka diktador nga presidente. Matalinong talakayan, diretsahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Dire-diretsong komentaryo, Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.